Good day guys, magandang araw. Samahan nyo ako sa event namin ngayon. Marami akong ibibigay na tips para sa mga gustong pumasok sa ganitong hanap buhay. Lights and sounds business. May mga ilang nagtanong sa akin nung nakaraan. Kaya sige, ulitin natin. Alam ko maraming beses ko nang na-vlog yung tips sa ganito, sa pagpasok sa ganitong hanap buhay. Itong lights and sounds rental. So, ang mga ibibigay kong tip ngayon ay yung mga dapat isaalang-alang, mga dapat tandaan, dapat i-consider sa pagtatayo ng lights and sounds business. Kasi napapansin ko karamihan ngayon, nakaipon lang ng pera, nakabili ng mga gamit, pinarentahan, okay na. So, marami po, ang mga bagay-bagay na dapat i-consider kung magsisimula ka sa ganitong hanap buhay. Yung puhunan at mga equipment, given na yan. Pero pagdating sa equipment, kailangan na matalino sa pagpili ng mga gamit na bibilhin nyo para hindi sayang ang investment. Yung mga gamit na dapat ay tugma sa klase ng mga setup na target nyo, kasi magkakaiba bawat event, magkakaiba ang mga gamit na kailangang isalang, magkakaiba ng laki ng setup bawat event, hindi yan pare-pareho, magkakaiba ang requirement bawat event. Kaya walang perfect na equipment na magfi-fit para sa lahat. So ako, makikita nyo iba-ibang brand ng mga hawak ko, iba-ibang klase ng mga gamit, dahil bawat event namin magkakaibang mga gamit ang nilalatag namin. Depende sa requirement, depende sa laki ng venue. Doon ko ma-determine kung anong gamit ang mga dadalhin namin at kung gaano karaming gamit ang ilalatag namin. Next is yung skill, syempre. Yan yung pinakamalaking dapat i-consider. Kasi yung pag-purchase ng mga gamit, pag-invest ng mga gamit, madali na lang yan eh. Lalo na sa mga nag-abroad, uuwi, gusto ng hanap buhay na ganito, may pambili, madali na lang yun eh. Pero yung mga skill na dapat acquired mo muna bago ka simula sa ganitong hanap buhay, kailangan yun ang ma-prepare mo muna. Kasi hindi pwedeng yung mga skill na wala ka pa ay makakasira sa event, dahil lang sa kagustuhan mong maghanap buhay ng ganito. Kahit na hindi ka pa well equipped sa knowledge, then may mga equipment ka, nagparenta ka na kagad, tumanggap ka na ng paid event, hindi maganda yung ganon. Makakasira tayo ng event. May mga event na yes, basic lang, walang gaanong requirement, pero may mga event naman na ang daming requirement, technical. Kaya dapat prepared enough sa mga skill. Isa sa mga skill na kailangan matutunan sa ganito, yung kailangan ay electrician ka din kahit paano, may background ka sa electrical, dahil lahat ng mga gamit na yan is kailangan ng electrical supply. Kailangan may background ka talaga sa electrical, paano mag-tap ng supply sa mga breaker, kung mas malaking supply ang kailangan mo, paano mag-tap sa poste ng kuryente, alam mo kung ano mga size ng wire ang gagamitin, haba, klase ng mga outlet, mga plug, mga industrial plug. So napaka-importante na alam mo yung ganon. Next is yung kailangan may background ka sa electronics, kailangan alam mo yung pagkumpuni, basic repair, pagkumpuni. Halimbawa may charger ka, ayaw gumana, di ba? So kailangan alam mo yung basic troubleshooting. Mamaya may putol lang pala dito,
no? Pwede kang bumiling replacement nito or i-cut mo, palitan mo yung plug sa dulo, no? Mga ganong basic na troubleshooting. Kailangan alam mo maghinang, di ba? At halimbawa, yung mga gamit mo medyo na luma, kailangan alam mo kahit paano magpintura, no? Maghinang ng mga natanggal ng mga connection sa mga PCB ng mga ganyan. Halimbawa, yung mga ganyan, naglulus kasi yan, kalaunan nasisira yung mga XLR connector na yan. Kailangan alam mo magpalit niyan, no? Hindi pwedeng iaasa lahat yan sa paggawa kasi sayang ang pera pambayad. Next, ito pinaka matinding skill na kailangan meron ka at matutunan mo, marketing. Kailangan alam mong mag-market ng business mo. Kailangan alam mong ibenta ang iyong service. Marketing, kasi hindi ka bebenta kung wala kang marketing skill. Paano mo i-market yung hanap buhay kung hindi ka marunong sa marketing, no? Natututunan niya na pwede nyong gayahin yung mga mostly ngayon ang gamit natin sa marketing is yung Facebook. Number one marketing tool na ginagamit natin at libre ang gamit natin sa Facebook. Dati mahal magpa-advertise sa TV, sa radio. Ngayon ang tao karamihan at unang-una bago sa TV o kung saan pa man, Facebook. Pagising ng tao, Facebook ang tinitignan. Kaya ang pinakamagandang marketing platform talaga ngayon is yung social media, yung Facebook. Libre lang yan, i-post mo ang services mo dyan or product mo dyan. Alamin mo ang target market mo para alam mo kung paanong style ng marketing ang gagawin mo. Okay? Kung halimbawa ang target na event mo is yung mga concert, magpo-post ka dapat ng marketing mo, ang style is more on pang concert, okay? Kung ang market mo naman is mga pang social event like birthdays, wedding, dapat ang posting mo is hindi din lalayo sa ganung market, no? Napag-aaralan yan, may mga nagpapa-seminar ng ganyan, nakadalawang seminar na sa ganyan pagdating sa marketing, pagmamarket ng ganitong hanap buhay. Ang advantage ko lang is galing ako sa network marketing, kaya gamit na gamit ko yung marketing skill na na-acquire ko doon. Kaya naman nung nagsimula ako, hindi ko naman nahirapang i-market itong aking company, even nung maliit pa lang siya na nagsisimula. Although ngayon, di pa naman malaking company, masasabi ko na kahit paano is it can be my bread and butter na, no? Since nag-start ako ng 2016, okay na siya. Kaya kaming buhayin na nitong ganitong hanap buhay. Lalo na kung ang event mo sa isang linggo ay nakakalabas ka ng mga 3 or 4 na beses. Higit doon may sobra-sobra pa. Talagang kahit paano mabubuhay ka talaga. Makakapag-upgrade ka. Okay? Next, kailangan na may idea ka rin sa mga event na. Kailangan alam mo kung ano yung mga ganap. Pag sinabing halimbawa, wedding, kailangan may idea ka na sa pasikot-sikot sa wedding bago mo pasukin yung ganito. Kasi hindi, lalo na ang mga ibang wedding ngayon, lalo na pag may coordination team, sela ng technical, marami na silang kailangan. May iba, may mga director na yan, may lighting director, tatabi sa'yo yung lighting director, sasabihan ka kung kailan at kung ano yung mga bubuksan mong ilaw, kung paano pagaganahin. So kung hindi ka knowledgeable sa ganun, kung medyo aanga-anga ka, hindi ka makakasabay doon sa mga matatalinong mga director na nandiyan na sa mga ganyang event, nakakahiya at kawawa ang kliyente pagka ganun. Inumangan mo, pinoperan mo ng mura si client, ano ba naman ang malay niya sa ganyan, kumagat sa mura, makakasira tayo ng event, no? Yung iba naman, kaya pagdating sa pricing, pagka medyo talagang alam na nila yung ginagawa nila sa ganyan, talagang matagal nang nagpaparenta ng sound system, alam na nila yung pasikot-sikot sa ganyan, for sure mataas na yung presyo niyan. Ngayon ang client naman, yung iba naghahanap pag mas mura, mapupunta naman doon sa mga mura na baguhan. Sorry, walang intensyong masama ito, binabanggit ko lang yung actual na nangyayari para lang sa awareness ng lahat, no? Siyempre kukuha si client ng mura, tapos yung nakuha mura hindi pa gaano maalam, tapos yung ibang nakuhang supplier sa event nila ay mga mahuhusay naman, sayang, makakasira tayo ng event pagka ganon, no? Pinakamahalaga dito yung knowledge mo talaga sa pasikot-sikot ng
ng lahat ng event. Kasi ang sound system nirerentahan yan sa lahat ng klase ng event. Kailangan alam mo na yung pasikot-sikot sa bawat event. Yung lagi kong sinasabi, bago kayo tumanggap ng paid setup, aralin nyo muna ng mabuti para hindi tayo makasira ng event. Hindi naman nakakahiya tayo sa event. Hindi porke nakabili ka ng speaker, kahit wala ka pang gaanong knowledge sa ganito, pinarentahan mo na. Wag nyong gagawin yun. Nakakayan, makakasira tayo ng event pagka ganun. Ako, bago ako magsimula sa Lights and Sounds, event photographer na ako. Kaya alam ko na yung mga pasikot-sikot sa event. Bago ako naging event photographer, naging in-house sound technician din ako ng isang theme park dito sa Subic for 7 years. Kaya yung na-acquire kong knowledge, talagang naipon na yan. Nandoon na lahat yan. Electrical, electronics, sa pasikot-sikot ng events, tapos sa music, no? Isa pa yan, pinaka-importante yung music. Kailangan alam niyo yung mga music na ginagamit sa event. Manood kayo ng setup nung iba, nung mga event nung iba. Marami nang nag-upload dyan sa YouTube. Hindi lang naman ako. Observe nyo sila kung ano yung mga ginagamit nila music sa ganyang event, no? Hindi pwedeng wedding tas mga remix na ragatak ang pinapatugtog. Hindi pwede yung ganon. Tapos may iba pa rap ang pinapatunog, Tagalog ng mga rap pinapatunog, wedding o birthday. Hindi pwedeng ganon. Alamin nyo kung ano yung mga appropriate na music na gagamitin sa bawat event. Nang sa ganun matuwa naman na masiyahan yung kliyente, masatisfy at kunin pa kayo ulit, di ba? Ang YouTube University naman libre lang, lahat nandiyan, lahat matututunan na sa YouTube. Libre lang yan, kaya i-maximize natin, no? Manood tayo ng manood ng mga tutorial ng mga iba, punta tayo sa mga event, magmasid tayo, no? At saka yung isa pa, ako number 1 trademark ko yung malinis na setup. Talagang tulad kanina, nakita nyo yung mga nadadaan akong kable, itinatabi natin, no? Ayoko nung mga nakakalat-kalat ang mga kable. Tapos pagkatapos ng setup, yung mga sobra na setup, itabi nyo lahat, no? Lahat ng hindi nagagamitin, itabi nyo na sa likod or sa sasakyan. Tapos yung kung may oras pa, check nyo maigi, mag-run through kayo, magpatunog, magpailaw. Check nyo maigi para less error na, no? Hindi naman sa lahat ng event, live event nagkakaroon talaga ng mga technical error, pero to lessen that, magagawa naman yun sa pamamagitan ng ayun nga, habang may oras pa, testing kayo ng testing, paganahin nyo, galaw-galawin nyo para makita nyo kung may naglulus ba dyan o hindi gumagana, ma-detect na kagad. Okay? Ongoing ang event, dapat mapagmasid kayo. You should have a very keen eye and sense of alertness. Kumbaga, kailan alerto kayo sa mga nangyayari sa paligid. Mamaya nakatutok lang kayo sa harap, yung ilaw nyo sa gilid natumba na, hindi nyo pa nakita, no? Yung mga ganong skill, kailangan dinedevelop natin lahat yan bago tayo pumasok sa ganitong hanap buhay. Okay? Para nang sa ganon, mapalago nyo pa lalo yung hanap buhay nyo, magtuloy-tuloy. Kasi may iba na nagsimula, hindi nagtuloy, binenta yung gamit, kuminto. Sayang ang investment kasi ngayon ang gamit bumababa ang presyo. Pag binili mo ng 100k yan, bebenta mo na lang yan 50k, 60k. Lugi ka na, nasayang lang ang effort at pagod mo. Okay? Sana ay may natutunan kayo sa mga binigay kong tips ngayong araw. Salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa atin dito sa YouTube at sa aking Facebook. Mabuhay tayong lahat ng mga nasa event industry, sounds industry. I-follow nyo ako sa Facebook para sa updated na mga post, upload. Mas mabilis ako mag-upload sa Facebook kasi. So, recently dito sa YouTube, dumalang ang aking upload dahil nga wala tayong time mag-edit. Okay? So, magkita-kita tayo muli sa susunod nating event vlog.